Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang dalawang kalooban ng Diyos. Ang dalawang kalooban ng Diyos. Sa Biblia po, ang terminong will of God o kalooban ng Diyos ay may dalawang kahulugan. Una po, ito ang plano ng Diyos. Ito po magaganap sa ating mundo at sa lahat ng bagay. Ngayon at sa inaharap. Ikalawa po, ang terminong will of God o kalooban ng Diyos ay tumutukoy po sa mga utos ng Diyos. Dapat nating ganapin at sundin. Ito po yung pangunahing makikita at mabasa sa salita ng Diyos o sa ating Biblia. At makikita po ang dalawang kahulugan na ito ng will of God o kalooban ng Diyos sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Sa pero may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit ipinahayag ang kautusan ito upang sundin natin at ang ating mga anak magpakailanman. Kaya may halaga pong kaibahan ang dalawang kahulugan na ito ng kalooban ng Diyos. Unang kalooban ng Diyos na kanyang gagawin ay lihim, samantalang kalooban ng Diyos mula sa kautusan o Biblia ay hayag. Dapat nga itong maging hayag, nilihim upang ating masunod at maganap sa ating buhay. May maaaring magtanong pong iba, ba't di lang ihayag ng Diyos sa mga tao ang kalooban ng Diyos na tumutukoy sa kanyang plano at gagawin sa ating buhay at sa lahat ng bagay? Di lamang ngayon, kundi sa inaharap. Mari pong una, ang dahilan ay, ito nga po hindi nga abot na ating kakayanang unawain. Ayon po sa Roma 11:33, di matarok ang karunungan at kaalaman ng Diyos. Walang makapagpapaliwanag na kanyang mga kapasyahan o makaunawa na kanyang mga pamaraan. Isa ba po para sa akin, di pinaalam po ng Diyos sa atin ang kanyang mapartikular na plano para sa ating buhay o lahat ng bagay upang tayo mahamon. Mahamon tayo na maging tapat, manampalataya at gumawa. Halimbawa po ayon sa Mateo 24 verse 44. Di ba pinaalam sa atin ng Diyos ang petsa ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Bakit po kaya? Upang maging handa at tapat tayo, anumang oras at araw siyang bumalik. Maraming salamat po.